Pag-aaralan daw ng Albay Provincial Government at ng PHIVOLCS kung itataas na sa Alert Level 4 o palalawigin ang danger zone dahil po sa pagtindi ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa tala ng PHIVOLCS sa nakalipas na 24 oras, may dumaloy na lava sa 3 galis ng bulkan. Naitala rin ng mahigit 4 tarang rockfall events at 4 na pagdalo ng pyroclastic density currents o uson. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Pasok na! Nagmamadaling tumakbo palayo ang mga guest at tauhan ng hotel na ito sa Kamalig Albay nung Sabado dahil sa dambuhalang buga ng abo galing sa nag-aalborotong Mayon Volcano. Natabunan ng abo ang mga kalsada, sasakyan, motorista, pananim, pati mga hayop sa bukid. Hanggang kahapon, nagmistulang disyerto pa rin sa Kamalig. Bumuga muli ng abo ang Mayon, pati mga bahay, pinasok na rin ng abo. Halos zero visibility pa rin ang ilang kalsada. Akala namin ulan. Sa loob kami. Nang tiningnan ko sa labas, may mga buhangin pong mga maliliit na buhangin. Ay, hindi ito ulan. Ano? Yung Mayon. Tapos kumapal na po yung usok. Kailangan namin linisin kasi una-una, may pasyente po ako sa loob. Tapos may bata. Kailangan namin i-isolate yun. Linisin muna. Tapos, saka kami makakagalaw-galaw ng maigi. Si Nanay Amelia, nanginginig pa ang mga tuhod matapos daw niyang tumakbo palayo sa bumabagsak na abo. Lumikas siya kahapon kasama ang asawa at anak na person with disability. Kaya hindi ko naman maiwan. Kaya sabi ko, dapat umado na pumunta na dito. Dahil baka maulit pa sabi ko. Parang nawala na ako ng hininga. Tatsingin ng takbo ko. Takot talaga ako. Matagal na. Lagi na yan namin na-experience yan. Mahirap talaga pag nandyan ka sa Mayon. Makulimlim at balot din sa abo ang ilang bahagi ng ginubatan. Malaking perwisyo yan. Yung anak ko, may asma yung pati. Mayroon asma. Palagi siya may mask. Problemado rin ang mga residente sa supply ng malinis na tubig. Kaya nagsasagawa ng water rationing at kinukumpuni na ang mga linya ng tubig. Pag summer, nagkakaproblema na kami, mas lalo pa ngayon. Mas maggrabe ang demand kasi nagpa-flushing and syempre ito yung mga fire truck natin doon ang kinukunan din yung mga sa fire hydrant. Malubha ang pinsalang dulot ng ashfall sa agrikultura ng probinsya. Hindi lang yung livestock, pati yung mga pananim. Lalo na yung mga palay. Ito ngayon ang medyo nag-worry ako dahil mataba na. Madali na yun nanihin. Ang ilang pananim na aanihin na sana ngayong linggo, hindi na mapakikinabangan. May mga initial reports na damage na. Lalo po yung mga vegetable, yung mga gulay na madaling maapektuhan. Sa barangay Anoling sa Kamalig, nabalot na ng abo ang mga sakahan. May mga alagang hayop nang namatay dahil sa ashfall. May iba pang nawawala. Mahigit 100 barangay na sa Albay ang apektado ng ashfall. Katumbas ng halos 200,000 individual ayon sa Albay Public Safety and Emergency Office. Mahigit 4,000 roon ang inilikas na. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, inikutan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Kamalig at Ginubatan. Hindi pwede yung yagagigang sa tabi ng kalye. Kailangan natin tanggalin kasi kung tatabi mo lang, titigas lang yan, hindi mawawala yan. Diba? So, kailangan linisin, tubigan, hakutin. Magdaragdag ng personnel at mga truck ng bumbero para maklear ang abo sa kalsada at hindi bumara sa mga kanal. Nagpadala rin ng tulong ang mga kalapit na probinsya gaya ng Sorsogon at Camarines Sur. Nasa alert level 3 pa rin o magmatic unrest ang Mayon. Bawal pa rin pumasok at lumipad sa 6-kilometer permanent danger zone. Strongly discouraged ang non-essential travel malapit sa bulkan, batay sa abiso ng Department of Tourism. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News.